Hello, hello, hello everyone. Naku, guess who? Itong kongresista, guys, isang kongresista na nanawagan kay VP Sara. Umapila kay VP Sara, guys, na itigil na. Itigil na yung shame campaign. Takot na siya, guys. Baka siya na yung isunod ni VP Sara. Naku. Nalo talaga ako nung napanood ko 'to, grabe, Eto guys, panoorin natin. Rosalie, sino itong mambabatas na nanawagan kay VP Sara at ano ang kanyang apela sa Vice Presidente? Ella, ibalik ang decency, dignidad at civility sa pagsagawa ng electoral campaign. Yan ang panawagan ni House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonzo Adjong. Yun! Si Zia Alonzo Adjong. Siya pala guys, yung nananawagan kasi 'di ba may nag-viral ako na video tungkol sa paghinto ni VP Sara ng convoy ni VP Sara sa kalsada nung may nakita siyang Bring FPRRD Home na nakalagay na tarpaulin sa labas ng bahay sa Lanao del Sur, Lanao del Norte pala yun sa Kulambugan. Oh, yun kaya siguro natakot si Adjong na baka siya na yung susunod na pupuntahan, baka yung distrito na niya, yung susunod na puntahan ni VP Sara. Sayang, Lanao del Sur pala siya, hindi pala Lanao del Norte. Kaya oo guys, siya pala yung umapila kay VP Sara, ibalik daw yung maayos na campaign. Oh, 'di ba? Pakinggan niyo 'to. Sa political leaders, pangunahin na kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-atake ng pangalawang Pangulo sa ilang re-electionist na kongresista sa Maynila, partikular na sina Congressmen Rolando Valeriano, Joel Chua at Benny Abante. Panawagan ni Representative Adjong kay VP Sara, ihinto ang shame campaign laban sa PBBM administration candidate. Kit pa nito, bagaman pangunahing bahagi ng demokrasya ang karapatang makapagpahayag ng political views, sumisira naman anya ito sa diwa ng serbisyo publiko at nakapagpapahina sa democratic engagement. Dagdag pa nito, deserve ng mga mamamayang Pilipino ang mga leader na nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng pagiging puwaran, hindi anya sa pamamagitan ng pagbabanta o pang-iinsulto. Balik sa'yo, Ella. Natawa talaga ako kay Adjong dun. Alam mo yung nananawagan siya, pakinggan natin ulit Alam mo yung sinabi niya, nananawagan siya. Bahagi ng demokrasya ang karapatang makapagpahayag ng hinto ang shame campaign laban sa PBBM. Ihinto daw ang shame campaign laban sa PBBM candidates. Di ba? Grabe. Sa time na siraan nila si VP Sara sa quadcom nila. Kayo, pinagtulungan niyo siya ba't hindi niyo hininto yun? At talagang ginawa niyo talagang grabe, no? Lahat pa talaga kayo nagkaisa para lang magkapera nung pina-impeach niyo siya. Tapos ngayon sasabihin mo, hinto. Naku, Adjong. Grabe ka. Tingnan mo, natatakot na 'to kasi baka siya na yung isusunod ni VP Sara. Natawa talaga ako. Tas alam mo yung sinasabi niyang pag-iinsulto daw. Siguro kay Joel Chua, ginawa ni VP Sara yun. Pero kay Benny Abante, sobrang bait ni VP Sara dun Pinakita niya lang yung mukha ni Benny Abante. Wala namang ginawa si VP Sara nun Pinakita niya lang yung picture ni Benny Abante na nakalabas yung dila. 'Di ba? Tapos, hindi naman si VP Sara yung nag-picture nun Si Benny Abante yung nag-picture sa sarili niya. Tapos, wala namang sinabi si VP Sara, tinanong lang niya yung mga tao kung ano ba yung ibig sabihin ng taong ganito. Wala siyang ginawang pag-iinsulto, guys. Ano ba kayo? Hindi tama yung sinabi nyo. Kay Joel Chua,
sabi niya talaga, alam mo yun, kasi ano siya minura siya, hindi naman pala niya kilala si VP Sara. Sabi ng, alam mo yung common friend nila na minura daw siya, hindi naman daw niya kilala. Tapos, yun yung gagawin niya kay VP Sara, no? Yun, kasi dapat kinikilala nyo bago nyo husgahan at bago nyo siraan, hindi nyo naman pala kilala eh. Mamayang Pilipino ang mga leader na nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng pagiging puwaran, hindi anya sa pamamagitan ng pagbabanta o pang-iinsulto. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ay, hanggang doon na lang po pala yun. Hello, everyone. So, yun nga guys, anong masasabi nyo? Tuloy tayo, nagkaroon ng advertisement. Ano masasabi nyo? Don't forget to put your comments in the comment section below, guys. Anong masasabi nyo sa pag-apila ni Adjong, no? Sa pag-apila niya na itigil na yung shame campaign. Sang-ayon ba kayo, guys? Sang-ayon ba kayo kay Adjong? Oh. Sa mga taga Lanao del Sur, guys, iboboto nyo ba si Adjong? Sabi nga ni sino ba yun? Si Sas Rogando, grabe yung mga ni Sas, expose ni Sas tungkol kay Adjong. Yung pamilya nila pag nagmamay-ari pala ng isang malaking construction company dyan sa Lanao. Tapos lahat ng mga project ng DPWH ay sa kanila napupunta. Kumita nga daw sa 2024 hanggang half lang yata yun ng 2024 yung report na nakuha ni sa DPWH. Kumita na sila ng 500 billion. Half lang yun half 500 million or 500 million yata. Half pa lang yun ng 2024 Hindi pa yun yung kasali yung another half kasi nga pagtingin niya sa DPWH website hindi na download. Hindi na nakikita kasi pala nalaman siguro nila na ginagamit ito laban sa mga congressman, kaya ganun guys. Grabe. Kung sa US yan nangyari, sa ibang bansa guys, hindi ka na makakatakbo sa kahit na anong level ng politika kasi bawal yun. Bawal yung mga ganun. Meron kang double purpose yung pagsali mo sa politika para lang talaga na ma-boost yung mga negosyo mo, yung mga ganun. Kaya bawal talaga yun guys sa politiko, pero yun pagmamay-ari pala nila yung construction company. Parang hindi naman yata construction company, basta supplier siya ng mga pang-construction materials, ganun ata yun. So guys, anong masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!